Non-PCB soldering, ito ay ang pagsusolder ng terminal to terminal na di gagamit ng PCB. Gaya ng example na to, na ang isosolder natin ay ang terminal ng wire sa terminal ng switch. Unang step, iwa-wire strip mo muna ang mga dulo ng wire. At dapat hindi masyadong mahaba ang mababalatan na katulad ng nakikita nyo sa example na ito. Ang sumunod na step ay ang tining. Ang tining ay ang paglalagay ng solder sa mga terminal. Katulad na lang nito na nilalagay natin ng solder ang dulo ng wire o ang terminal ng wire. At ganun din ang gagawin sa isa pang wire. Kasunod naman na ititining ay ang terminal ng switch. Katulad nito. Obserbahan mo na rin kung papaano ang tamang paghawak nang sa ganon ay kakayanin mo nang gawing mag-isa na di na kailangan pang may ibang tigahawak. Sa pagtitining, huwag ibabad ng matagal ang soldering iron sa terminal dahil maaari itong ma-overheat at ma-damage ang component. Katulad na lang ng switch nito na gawa lamang sa plastic na kapag na-overheat, tsak, malulusaw ito. O ayan, pagkatapos na maitining yung isang terminal, yung kabilang terminal ng switch naman. Okay, ngayong naitining na ang lahat ng terminal, ready na ito para sa proper soldering. Nang sa ganun ay maidikit na ang terminal ng wire sa terminal ng switch. Dito ay mapapansin nyo na hindi na kailangang gumamit pa ng soldering lead dahil meron na itong nakakapit na lead matapos na maisagawa nyo ang pagtitining. Ang gagawin nyo na lang ay tutunawin nyo na lang para ito ay tuluyan ng kumapit. Ayan, kumapit na ang terminal ng wire sa terminal ng switch pero huwag kang pakakatiwala. Testingin mo munang hila-hilahin ng pagganito para matiyak kung matibay ang pagkakasolder. Pagkatapos, ganun din ang gagawin mo sa kabilang terminal. Okay, tapos na ang demonstration. Siguro naman may idea na kayo kung paano ang tamang procedure ng non-PCB soldering. Kaya't good luck na lang sa mga project ninyo.